I have taken the position that pork barrel should be abolished for all members of Congress. Lahat na, ihinto. It should not be left to the individual senator or representative to weigh his pork barrel. Because the money will simply go either to his colleagues, yung kapwa niyang senador, papartihan nila yan eh. Pag sinabi mo, ayaw ko yung akin, hatiin nila. Or to other corrupt bureaucrats. Malay mo, hindi na pupunta yan, hindi nakawin din niya. Hence, it is necessary not only to weigh the pork barrel system, but the pork barrel individually, but also to abolish the entire pork barrel system. Kasi, ang pork barrel, wala mong pinalaman sa pagpairal ng mga panukalang batas, di ba? Tumakbo kami para pag-aralan namin ng mga panukalang batas. Eh kung gusto nila mamigay pala sila ng mga gamot daw, dahil pag-uwi daw sila sa constituencies nila, hiningan sila ng gamot, ay di mag-pharmacist siya. O kaya mag-caterer siya. Dahil magkakain lang siya. At kaya siya dun sa Pasig, ano? Pagkatapos pa, mamaya ang NGO. The Supreme Court in the 1994 case of Philcamsa versus Enriquez upheld the constitutionality of the pork barrel, at that time called the Countrywide Development Fund. Someone went to question it long ago. The Supreme Court said it's constitutional. As a student of constitutional law, I believe that it's time for the Supreme Court to revisit this problem. That's what lawyers say when they mean, let us change our mind, revisit the problem. We have had too many years of rapacious experience with pork barrel abuses to continue to ignore that corruption is embedded in the system. Kasama yan. Hindi ko talaga minto na yan, nandyan na yan. Tumatakbo silang senador, congressman, para lang sa pork barrel. Ba't akala nyo handa sila magsilbi? Hindi! Gusto nila, bawiin nilang ginastos nila sa halalan. Kasi mahal mamimili ka ng boto, hindi ka naman gusto ng tao. Bilhin mong boto nila, mangutang ka pa. Pagkatapos pag naupo ka na, nakaw ka ng nakaw, para mabawi mo ang pinagkapital mo at may tubo ka pa. Galing yan sa pork barrel. That is how our system works. That is why I'm now the object of malicious attacks, always anonymous or in the name of anonymous people, because I'm so squarely against pork barrel. Wala tayong mapapanood dyan. Lalo na itong ghost NGO na ito. Ang pork barrel, halimbawa, no, may 200 million every year ang senador. At least, most senators will get at least 10%. The 20 million yun every year. Pero hindi lang yun. Merong 30, merong 50%. Pero may natatanggap naman ang publiko. Halimbawa mo, may inutusan siya gagawa ng daan. Unang bagyo pa lang, puno na ng, how do you say in Tagalog, potholes. Dahil, tinitipid nila, pero may natanggap tayo, di ba? Sa fake NGO, wala talagang natatanggap. Hinahati talaga. Hindi lang 10%, 20 or 50%. Hati talaga. Itong senador at itong NGO na binigyan niya, dalawa lang sila, hatian nila. That is how pork barrel system works. Kaya ngayon, ang makalaban ko, mas maraming pera sa akin. Kasi sila nagnanakaw at ako hindi. Susubukan nila kaya namin yan. Susubukan nila media, sanay na ako dyan, siraan na yan. Itatanong ko nga sa mga kalaban ko, lalo na yung matanda na yon. He's already 100 years old. At he pretends he's 90 years old. Bakit? Sila ba'y binigyan ng Magsaysay Award for Government Service? It is implanted in my brain for bold and moral courage in cleaning up a corrupt governmental agency. O sila meron ganon? Ba't ako ngayon ang corrupt daw, according to them? Pagkatapos, meron ba silang karangalan binigay sa ating bansa? Biro mo sa buong bansa na ito with about 98 states, with about 7 billion people, may elect ang isang Pilipino na judge of
the International Criminal Court. The first time in the history of that court. Pagkatapos, sisiraan niya ako. Ay tumigil nga kayo mga matanda kayo.